Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV. At ngayon dahil approaching na ang araw ng mga puso, Valentine's Day, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa gayuma. Maaaring maging interesado dito yung mga sawi, mga taong hindi pinapansin ng kanilang iniibig. Pero bago nyo gawin ang panggagayuma, mas mabuti na pakinggan nyo muna ang aming usapan ni Brother Mark para maliwanagan kayo kung sino-sino ba ang tinatawagan para gumana ang gayuma. At shout out na rin kay Brother Mark kung kayo naman ay may mga katanungan sa ating lingkod na si Brother Mark, ay meron akong ilalagay na link para sa FB group para sa mga willing na sumali at nakausap si Brother Mark ng masinsinan. So mag-click na kayo sa join at malugod namin kayong tatanggapin. Basta respeto lang. Pag-usapan natin ng ayos ang mga bagay-bagay na gusto nyong linawin. Ang next topic natin bro, pag-usapan natin yung lumay, yung Santo Niño. Yan. Gusto ko yun, pero hindi ko tuturo sa iba yan. Sa'yo ko ituturo yan. Pero ano lang, secret. Hindi natin isali dito sa vlog. Ayaw mo sila maglaway. Pahala sila. Kasi, hindi ko naman minamarket to eh, di ba? Sinishare lang naman natin yung tama't mali. Hindi ko minamarket yan. Kung may gusto man, pupuntahan lang ako. Kung ituturo ko na libre yan, pero sa taong karapat dapat. Siyempre, kasi, hindi naman lahat eh. Pag binuhusap mo ng isang bata, nababasa, di ba? Sa 10 tao, pag binuhusap mo ng isang tao, di man lahat basa eh. So, isa lang mababasa dyan. Ganun yan. Bali, ang estilo na bro, Santo Niñong hubad, kailangan na siyang kargahan o parang... Hindi ako naniniwala dyan, bro. Marketing ano yan eh. Marketing occult yan eh. Wala namang basihan bakit mahubarang Santo Niño eh. Ginago nila eh. Ginaboy nila eh. Hindi na nga totoo. Pinarantado pa. Sinubaran mo pa. Kristo yan eh, huhubar mo. So, yung nagpapaandar dyan, yung nagpapaandar dyan bro, hindi na talaga si Kristo, hindi na yung baby Jesus, yung nagpapaandar sa lumay. Hindi bro, ang lumay kasi bro kaliwa yan. Pag may nakita ka na lumay na Latin, huwag kang maniniwala dyan. Ang totoong lumay bro, salita ng kanto yan. Gusto mo ba pagditin ko sa harapan mo? I-censor lang ako. Sasampulon kita ng totoong gayuma, babanggitin ko. Sige. Yan. Isa sa mga matindi. So, kwanto siya. Ang estilo ato bro, isulti nimo sa imong kaila o himuon nimo tong dasal pada adlaw? Imamantra mo sarili mo yan. Pakakit yan eh. So, parang automatic na andar na siya kasi doon mo ilalagay sa sarili. Sarili mo, imamanifesting mo yan bro. Lahat ng bagay sa mundo, pag abot sa spiritual, kung gusto mo mapagana yan, imamanifesting mo yan. Diyan ka lang, kailangan focus ka, pero pag nag-iba-iba yung otak mo, hindi gagana yan. Kailangan malakas ang paniniwala mo dyan. Saka isa pa, balik ka sa topic sa Santo Niño ha? Sige. Bakit nila hinubaran? Saan? Yung Santo Niño kasi, ginaya lang yan. Doon sa aral ng Thailand, titin may unggoy ba? Yung paladkik. Paladkik? Ginaya lang nila yun doon. So parang ginaya nila sa Thailand tapos hinaluan nila ng Katolik kasi baby Jesus. So na-combine na Jesus na may titi. Ganun diba? Na. Napapansin mo ba ang lahat ng gumagamit ng Santo Niño hubad, mabigat ang buhay? Hindi naman pang negosyo yun eh. Kasi sabi nila, pwede daw pang negosyo, pang-akit. Hindi, wala. Meron akong kilalang tao na may hawak ng ganyan. Napahamak.
Kasi binentahan siya sa YouTube sa bumili. Santo Niño daw kuno. Mga sa Gayuma. Siyempre, stable na yung buhay ng kaibigan ko. Bumili siya ng Santo Niño. Ano naman naghirap ngayon? wala nagamit sa negosyo. Oo, tsaka yung Santo Niño ba, hindi totoo yan. Kasi wala nang history ng Santo Niño eh. Oo, tama. Hindi siya literal. Metamorphosis lang naman pa ng Pilipino yan eh. Oo, parang tawag dyan, masasabi na rin natin na katang isip bro, kasi maaaring gumana siguro bro. Kasi kaya gumana kasi may over the matter tayo eh. Oo, pwede. Power Pwede of thought. gumana kasi minanifest mo siya, di ba? Pero kung susumahin mo, hindi naman talaga totoo yan. Ang nagpapaandra dyan bro, yung pagsusumon mo. Sinusumon mo siya. Nag-aalasyaman ka. So bro, Sinasyaman mo siya. Nagpapa-under dyan bro, may DT pa rin yan. DT siya ng Gayuma, pero hindi ko sabihin kung sino. Kilala ko yan, yan yung DT na paborito niyong hubad. Paborito niyong hubad. Alam ko yan, kilala ko yan, pero hindi ko sabihin kung sino. Kasi pag sinabi ko sa kanila, abusuhin nila, bahala sila. Kasi kahit na magtuwad-tuwad ka dyan sa Santo Niño, hindi gagahan na yan. Pag wala yung DT na yon, wala yung pangalan DT na yon. Wala yung DT na yon. Gumana man siya, pero komplikado pa rin. Balik, kung gumana man, siguro yung gabay mo na yung nun, mahina lang kasi hindi yung DT. Kasi ang alam mo, ang totoong Gayuma, parang material bro eh. Ang totoong Gayuma bro, para may namididik mo sa sarili mo na maging attractive ka sa tao. Gusto mo yung bagay na yun. Dalawang klase bro ng Gayuma kuno sa akin nila. Dalawang klase na para sa akin na. Isang manifestation sa isang demonic. Kung gusto mo ng demonic, gagamit ka. Sabi ko pa pangalan, okay lang? Sige, i-edit lang ako. Ito yung pangalan niya ha. Kung sa Gayuma, gusto mo totoong Gayuma ha. Ito yung pangalan niya ha. Gasagaran akong madungugan. Basta Gayuma na. Pero, may invocational yan. Hihiling ka sa kanya, may pagkumpakto ka eh. Kasi yan ang gamit ni Haring David eh. Yung naging kaagapin sa lahat ng babae na inasawa niya eh. Bro. Pero bro, ayaw gibalik-balik. Ngalan bro, malisod kong edit. Ikuan lang, i-DT lang, i-DT. Sige. Kasi yung DT na kasi na yan, gamit ni Haring David yan. Yan yung inuutosan niya na pag may gusto siya reyna, inaangkin niya na nangyayari. So sa pamagitan na ng DT na yon. Pero hindi Latin ha. Huwag ka maniniwala sa mga Latin. Walang Latin language sa Gayuma, walang gano'n. Hindi totoo yung mga nilalabas nila. Kuno na kay Haring David kuno. Di ba yung DT na yun bro? Di ba yung DT na yun bro? Nandun din yun sa 28 Familiares. Di ba? Nandun din yung DT na yun. Nakasingit yun doon. Huwag nating i-mention yung pangalan ha. Nandun siya. Nandun. Ano na yan. Tsaka isa pa bro, ito pa, sa palanaw ko lang, maraming mga gumagamit ng Gayuma, gustong magtangan. Ngayon, tatanungin mo sa kanila, sino nagpapaandar ng ano mo? Sino tinatawag mo? Hindi nila alam. Kasi, loko pala sila. Ito bro, Gayuma, tapos yung dinadasal nila sa Santo Niñong hubad, Jesus Christ, Hesum Christum, di ba ganon? So, paano maging Gayuma yun? Kaya nga, ano yan? Si Jesus Christ, hindi siya nilikha para Gayuma ng tao. Haring David pwede ba? Solomon, naniniwala ako Solomon sa kay Haring David. Daming chicks nun. Pero yung sa kunin yung ubad, sino ba naglikha niyan? Kalokohan niya. Marami ng tanga na nabulag sa kanya. Marami na siyang niloko sa tao ngayon, hanggang ngayon, bigo pa sa pag-ibig. Kasi yung dasal, mali yung konsepto. Jesus yung konsepto, tapos panggagayuma yung aim ng amulet. So parang hindi tugma. Parang ganon. Tsaka kung totoo yung pang-akit mo, hindi lang tao na akit mo bro, pati hayop. Pati hayop no? Maging friendly sa'yo. Di ba si Haring David yung may alagang leon? Paano yung napamo yan? Sige nga, tsamba lang. Gumagamit yan. Napapansin mo yung sa India, yung mga Tutankhamun na nag-aalaga ng cobra,
Hindi sila Oo. tinutuklaw. Oo. Meron Dito- sila tinatawag bro na animal whispering. Attracting animal whispering. Hindi sila kinakagat. Ang tingin sa kanila ahas din. Parang na-manipulate nila yun. Oo. Oh. Alam ko yan kasi meron yan sa book Dark Psychology, pero hindi ko sabi kung paano. Alam ko yan, ginawa ko na yan dati, nasubukan ko na yan, pero hindi naman sa cobra, sa ibang ahas naman. Kasi ganoon din naman, kasi diba, manunuklaw din naman yan kasi wild yan, di ba? Oo. Pero nung sinubukan ko bro, hindi naman bro, gumagapang pa sa kamay ko. Totoo talaga. Totoo. Tsaka kung tatanungin nila ako, siyempre may magko-comment dyan. Sabihin, may gayuma ka ba? Sabi, kung tatanungin nyo ako, marami na akong asawa. Naasawa dati, dahil dyan. Oo. Diba? So, yan, ako yan, dati. yan yung So, ako patunay. eh. Yan yung patunay na Oo, marami na pagana asawa. talaga. Oo. Tsaka kung gusto nila testingin, pwede naman eh. May asawa sila. Dagdag naman yung asawa nila. Pag naki-akin, walang pikunan. Oo, di ba? Oo. Oo, para naman sabi nila. Pero walang bawian. Akin asawa nila. Oo. Diba? Yan ang magandang Yan. testing. Sige. Pag gusto yung testingan, sige, punta ka sama mo asawa mo. Oo. Mamaya-maya papunta pa lang kayo pero ang isip ng asawa mo malayo sa loob mo. O, di ba? Oo, parang ano Yun na, ang mahirap. na-manipulate na Oo. yung isip niya. Wala na. Kaya kasi bakit bro? Tsaka di ba sinasabi nila bro, ang gayo mo daw pag may tawid ng Islam mawawala. Hindi totoo yun. Kalokohan yun. Hindi mawawala yun. Siguro yung Pero- mga mahihina bro, yung mga low level lang na spirit yung nagpapagana sa gayuma. Kasi territorial yan Siguro, baka Santo Niño. Pero ibang hindi isla. nangyari yun. Pero yung si DT talaga Kasi- yung gamitin mo, parang takot yung iba. wala. Wala iba. Tsaka, ang kalab, sabihin ko ba dito, okay lang ba? Yung mga pamamaraan. Pero hindi ko sabihin ko yung mga gagal. Sige lang, ako lang i-edit lang ako. I-censor lang ako. Hindi ko sasabihin yung gagal, pero sasabihin ko yung pamamaraan. Para naman mayroon sila idea. Pero, sige. hindi ko sasabihin yung ano. Ito kasi, kung gusto mo magtaglay ng gayo mo sa katawan mo. Ang una sa lahat, bro, disiplina. Number one yan. Number one na disiplina. Oo, syempre. Oo. Disiplina. Tsaka ngayon, iiwasan mo maligo ng tubig. May araw na hindi ka maliligo. Pero, hindi ko sabi kung ano. Hindi yan Biyernes, hindi yan Martes ha. So, hindi ko anong araw. May Hindi araw. ka makakalam sa akin yan. Sa'yo ko lang sasabihin yan sa susunod. Pero, may araw yan, hindi ka maliligo, hindi ka pwede lumabas ng bahay. Tsaka, importante din yan, bro, kilalanin mo yung nagdadala. Kung sino yung magdadala ng gayuma. Oo, sino yung DT? Sinong DA. Hindi tayo pwedeng bumili lang ng kung ano-ano na hindi natin kilala. Oo. Yung tinatawag natin. Iba kasi bro, nagtuturo sila. Yan, dasalin mo lang yan. Pero hindi. Wala namang sinabi doon na yun yung DT niya na yun yung tatawagin mo. Ang tawag doon sa tunin mo, isa ka humihingi. Iba naman kasi mga tanga, mga bobo. Sa Diyos kami nagdarasal para sabihin ko, ha? Isang malaking ha? Ano naging Diyos yan? Baka sampalin kayo ng Diyos yan. Sa tingin mo ba, pati Diyos nadadami sa katarantaduhan nyo, sus, pakawarin naman ni Yahweh. Oo. Di ba? Paano mo naman sabihin Diyos yan? Sagrado daw. Sagrado ay baka pag pinukpo ko ng martil sa tingin, matitiyan eh. Hindi sagrado yan. Kaya yung iba kasi, gumagamit sila ng ganyan, naliligaw na bro. Kung baga sa Bisaya ba, nasaag na sila ba? Nawala Saan sa na kayo? Saan na kayo? So sa iba naman, ginagawa nila, ibinababal sa langis. Oo. Ito Kana bro, nakikibutan na bro. Oo. Kanang tinood na katong sa Santo Niñong hubad katong kait, quit, biom, ibulong sa tubig. Mugana na bro, murag duda na kana. Hindi, wala yan. Yung kait, quit yan bro. Hindi naman yan mga lumaya. Yung kait, quit yan kasi bro, pang-ukap sakit yan. Pangukab? Oo, pantanggal ang sakit na yung mga sakit na physical, lagnat, sakit ng ngipin. Paklas, Oo, ngayon, pag binulong mo, ano yun? Wala lang. Sabihin ko ba bro yung DT ng Santo Niño Abad, okay lang ba dito? Sige. Para naman meron silang ano ba? Pero hindi sabihin yung taong dasal. Okay lang. Wag lang. Meron akong totoong dasal ng Santo Niño Abad, pero hindi ko pwede ituro sa iba. Sa'yo pwede, makasing tiwala ko sa'yo eh. Pero meron ako yan na hindi mo may...
na hindi mo makikita sa marketing. Hindi ko minamarket ha. Kasi hindi ko mo sinabi. Di ba? Ang DT nila, bro, na totoong pangalan ng Santo Niño Hubad. Kung sa DT lang. Pero yung ninyo parang props na lang 'yun. Pwede yung wala yung ninyo na amulet. Metamorph. Metamorph na lang yan. Metaphor na lang. So, Minameta. kahit wala yung ninyo, pwede mong tawagin yung si DT. Yes, pwede. Meron akong panalangin niya pero hindi ko pinasabihin dito. Isa pa hindi ko rin na-market kasi gamit ko yan eh. Nasubukan ko na yan, bro. Nasubukan ko na yan. Grabe. Yung si DT ng ninyo, yung ginagamit ko, no? So, yung isa pang DT, yung kay David, mas mataas yung kay David Bruno kasi prince yun eh. Duke ba si ano? Ay, Duke. Duke yun, Duke. Duke yan. Duke yung si DT. Duke pala, Duke. Siya yung ama ng mga Incubus. Di ko sabihin ko sino. Di ba, may idea kung sino yan. Secret. Ikaw na nakakaalam yan kung sino yan. Ngayon, bago ka pumunta kay Duke, punta ka muna kay Hayes. Kay Yahweh. Paalam ka muna. Paalam ka muna kasi under yan. Authorize na sabi ko pakitagalog, okay lang pakitagalog lang. Para may sample sila. Para naman magkasin na idea. Sige. Sabihin nila, pero bago sila sumampit kay Yahweh, dapat si Yahweh lang sa kanila. Yun yung sasabihin. Hindi sila sasapit para sa ganyan lang. Di ba? Parang gawin mo na talagang main DT mo. Parang kilala yung nasa sarili mo. Hindi yung gagamit ka lang ng pangalan niya o sakato ka na sa pintuan ng karyaan niya para may kailangan ka lang. Kung tao nga, nakapag-isip ng kapal naman ng mukha mo pag may kailangan sa kalasa sa akin. Parang isipin niya eh. Diba? Hindi, gawin mo siya, maghirap ka man maging osenso ka, hindi siya pa rin. Kapit ka lang sa kanya. Dito sasabihin dyan, Ama ko, Diyos kong Yahweh, walang higit ng Diyos maliban sa iyo. Nasa iyo ang aking mata sa papuri pagsamba. Ikaw ang hari at Panginoon magpakailanman, hihingi ka sa kanya ng na authorization na Panginoon yung Yahweh o Diyos kong mapagmahal. Paintulutan niyo po ako na gamitin ito si DT upang mapasunod ko ang babae na gusto kong ibigin. Ngayon ang pagpakailanman, walang ibang isip at ibigin kundi manunood sa himaymay at kung isipan niya ang pangalan ko at imahe ko. Hindi siya mapakalihan at hindi niya ako makikita. O ganun sample ng nagawin yun pero hindi ko sabi totoo. Hindi pinakatunay pa niyan. Magtunay pa niyan. Tapos, may dugtong pa yan, nagigiliwin mo kung pakailanman. Wala, hindi nila alam yan, bro. May nagturo sa akin yan, tsaka totoo na subukan ko na, bro. Ilang babae na asawa ko. Iba pa nga, may asawa ko na eh, nagkakagusto pa rin eh. Ano yun, tsamba? Hindi tsamba yun. Hindi tsamba kasi maraming beses na. Hindi tsamba, marami. Ngayon, syempre, meron na tayong stable na buhay. Hindi na ako gumagamit. Pero nasa akin pa, nasa katawan ko pa rin. Nasa akin na lang kung paano ko siya ulit paganahin kung may gugustuhin ako. Diba? Kaya, ang payo ko lang sa lahat, kilalanin. Huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi nila na magaling daw kuno sa ganyan. Yan daw yung tama. Di ba? Napaisa bro. Kung ipatuyok ang picture sa plato, ipaikot yung picture sa plato ba yun? O ano yun? Hindi sa plato pinapaikot yan, bro. Sa bilao yan. Sa bilao. Kasi yung nasa marketing pero plato yung nakabutang doon nakalagay doon. Dapat yung bilao mo hindi tumatagos ang tubig ha. Hindi nila alam yan. Di ba? Bago ka gumamit ng bilao, isalok mo muna sa sapa. Sa tubig. Kailangan hindi tatagos ang tubig sa ilalim. Yan, pwede gamitin yan. Pero pag tumagos, huwag nila, hindi totoo yan. Kasi pag gagamit ka ng mga ganyang gamit, bro, kailangan, bro, mapaghimala. Kapag-milagro. So, mahirap hanapin. Gamit pa lang. Mahirap na hanapin. Yung pagpapaikot ng bilao, hindi naman gayuma yan eh. Pangkukulam yan. Pangkukulam yan?
Oo, pamiminsala na yan. Nasa marketing yan, pero hindi nila sinabi kung bilao ginamit nila. Sa'yo ko lang sinabi yan. Dito lang sa topic natin na to. Na bilao dapat na hindi tumatagos ang tubig sa ilalim. Ganun. Pero may mga incantation at deity pa rin yan. Meron. Tsaka, about din sa gayoma, ganito yan. About sa gayoma din na sinasabi mo din kanina, na marami klase pamamaraan yan, bro. Pwede mo siyang i-manifestation, pwede mo siyang i-mantra. Pwede mo naman na gamitin yung main over the matter natin na, di ba bro, naniniwala ka sa kasabihan na pag hindi ka makatulog yung bata, iniisip ng ama? Oo. Ang tawag doon, mental telepathy. Totoo yan. Pero kailangan, buo yung emosyon mo. Hindi pwede yung isipin mo na sa dahil may kailangan ka. Diba? Gaya ng sinabi ko kanina. Dapat buo yung emosyon mo para gumana siya. Kaya, payo ko lang sa iba na gagamit ng mga ganyan, kilalanin mo nila tsaka alamin mo na kung sino yung nagpapaandar. Kasi kahit naman wala kang materialis na ganyan, kaya mo mapagana. Bakit si David ba gumamit sa tingin mo ba? Di ba hindi naman? Pero di lang tayo ha. Hindi mo siya gumamit ang ganyan ha. Kanya, salita lang kanya. Pero ang pinagkaiba lang, pagka tinaglay mo na, ang sinasabi ko na dite, na pagka tinaglay mo na yan, pag narinig ang boses mo ng babae, bro, iba na. Influence na yun ni dite. Hindi mo na kailangan na dasal-dasal pa na. Maraming totoo yung mga San David na orasyon. May totoo ha. Pero, ang dite niya, San David na. Si San David na. Ginamit mo pero hindi na ganun na yung iba kasi gamit lang gamit. Dapat may authority ka rin ni San David para magamit mo yun. Kahit alam mo pa yung utal, kung wala kang authority, di gagana. Ang turo pa ng iba dyan, sasalin mo lang yan, pag nakita mo siya, ibulong mo. Pero rato mo ba sarili mo, bro? Paano kung nahuli ka, diba? Isipin mo, kung i-reflect mo yung sarili mo. Ha? Nagagawin mo yung ganun sa babae. Di ba parang tanga? Parang silang tanga? Parang tanga talaga. Pag bubulungan yung tolka, bibigay sa kanya. Ay, parang tanga. Ako hindi mo na ako gumawa ng ganyan. Salita lang naman. Ligawan ka lang kami na. Yan ang tunay. Effortless. Hindi ba kasi gagawin? Sindihan mo yan kada alas 6 ng gabi. Totoo yan. Yan sa picture. Pero, authorize ang kailangan. May hindi pa kumpakto ka sa tatawagin mo. Dapat may date. Kasi marami ngayon nakikita sa mga pics, sa mga ritual ko, no? Naniniwala ka ba sa ritual na ganyan? Hindi. Totoo ang ritual, kasi ang ritual kasi isa pa to ceremony. Tama ba ako? Oo, tama. Photocopiing ceremony. Pero, since nagtanong ako sa kanila, nag-observe din ako tatanong ako sa kanila, sino tinatawagan mo? Ano ba sagot sa akin? Diyos Ama daw. Ha? Si Diyos Ama. Ano wala doon sa ritual nyo? Di ba, may pa sila? May alibay pa sila na... Kaya ang nangyari sa Pilipinas, bro, talaga wala na, bro. Yabag-yabag na tagari, bro. Wala na mauba. Mauna mga tao, doon na yung sa tungod, ana. Ano nangyari sa atin ngayon, bro? Kasi yung tinatawag natin, may asadam, meron pang mga gusto mo, ano ba yan? Ito lang dapat. Yung iba, orasyon ng birhen daw. Yung iba, orasyon ng birhen daw, tapos aramakdam, maksadam. Paano nangyari yun? Wala na, bro. Yabag na, di ba mga Pilipino, wala na mao sa anak nila. Sakit lang dudawaton para sa ilaha. Ang ilaha, itinunan mo rin. Bira na sila nagsugod, dapat sila mamatay. Kabuangan na nila. Good. Kasi, alam mo, maging stable tayo sa ating paniniwala ba? Payo ko lang sa iba, ha? Maging stable sila. Kung gusto mo umasenso, hindi naman masamang gumamit ng ganyan, bro. Kung nasa tama din naman yung gusto mo mangyari. Pero dapat maging stable ka kung sino dito tinatawagan mo. Sa kanya ka huhugot. Hindi ka lang tatawag para may kailangan ka lang. Mumurahin ka niyan. Baka mamaya karmahin ka ba? Magagalit yun. Kasi tao nga. Pag yung iba nangangumusta lang pag mangungutang, di ba?
Yung mga Oo, post. utang ka lang sa akin pag may kilalo. Pupunta kasi Oo. para mangutang ng pala, kapal naman ang mukha mo sa pakaya na... Diyos pa kaya, oo. Oo. Tapos, may pa dyan bro, nadadamay pa ng Diyos. Yung sa mga panglaban nila kumbade, ang Diyos naman, ito, may sigit may sigit ko na rin ha. Sige. Sa susunod na topic ay pag-uusapan namin ang pangontra. Bakit hindi pwedeng pagsamahin ang gayuma at ang pangontra? Kaya mga mig, subscribe kayo at i-click nyo ang notification bell para ma-update kayo sa aming susunod na upload. Kita-kits sa next topic. Salamat mga migs.